Nagpakilala ng mga taga-Asingan sa Pangasinan ang isang ibon na marunong daw magsalita. Yan po ang Mayna. Ang pangalan niya si Flavio. Bukod kasi sa boses ng tao, kaya nitong gayahin ang boses ng galit na pusa. Sige nga, Flavio. Aba? Marunong ding sumipol si Flavio. Makulit at madaldal. Kaya naman maraming natutuwa sa kanya. At alam niyo ba kung ano ang paborito raw nitong kainin? Dog food. Yung pagkain na pang-aso. Ang mga Mayna po ay karaniwan talagang natututong manggaya ng mga boses at pati tunog na madalas nilang naririnig. Sa gitna ng pagdoble ng bilang ng mga tinamaan ng dengue ngayong taon, abala maraming ospital sa pagsusuri sa mga hinihinalang na dengue. May mas mabilis lang paraan ng pagsusuri pero may kamahalan po ito. Kaya naman paalala ng DOH, hindi lahat ng lagnat kailangan ng gumamit nito. Nakatutok si JP Soriano. Walang matandang pasyente ng dengue sa Quirino Memorial Medical Center pero ang mahigit 80 bata nagsisiksikan sa pedia ward. Kasi wala naman po kaming pera na pampagamot sa Friday. Sa dami ng na-admit, naglagay na ng dengue fasting sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi, Albay. Nilagyan na ng mosquito net o kulambo ang mga bintana sa Kidapawan City Pilot Elementary School. Sa buong North at South Cotabato, pababa na raw ang kaso pero hindi pa rin dapat magpabaya sa kalinisan. Dahil sa dami ng dengue cases, dumarami rin daw ayon sa DOH sa mga nagpapa-NS1 test o yung non-structural protein 1 test. 2,000 piso ang halaga nito sa mga pribadong ospital. Dito sa Central Laboratory ng San Lazaro Hospital, ipinaliwanag ng kanilang Chief Medical Technologist ang proseso ng NS1 test. Hinihiwalay ang serum o liquid form mula sa dugo ng isang tao. Inilalagay ang serum sa NS1 Rapid Dengue Kit na ito. Kapag positibo sa dengue, may 2 pulang linya ang lalabas. Sa aktual na test na ipinakita, nagpositibo sa dengue ang sinuri. Yung NS1, maganda siya yun sa yung acute phase, yung first 3 days ng fever. Kung pumunta sa amin yung pasyente, after 3 days, after 5 days, pwedeng mag-negative na siya dyan, it doesn't mean wala siyang dengue. So pwede pa rin magka-dengue kahit na negative na? Depende sa stage ng infection. Sa unang araw pala ng lagnat, pwede na siyang gamitin. Kaya lang, hindi namin nire-rekomenda. Maraming sakit sa Pilipinas na meron ding lagnat. Sa makatuwid, sa bawat 10 halimbawa may lagnat, maaaring 2 lang doon ang merong dengue. So kung ginamitan mo ng testing yung 10 yun, okay, so magiging tama ka lang sa 2. Sa sakit na dengue, mas mainam na maagapan agad ito. Kaya dapat magpa-check up agad kung mataas ang lagnat at nakararanas ng iba pang sakit. Tumataas man ang kaso ng dengue sa ating bansa, sabi ng DOH, may magagawa tayong lahat para mapigilan ang sakit na ito. Yan ay parating sundin ang kanilang paalala kontra dengue at panatiliing malinis ang ating kapaligiran. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Balikan natin ang itinampok namin na kwento ni Edna Atole kagabi. Siya po yung ginang na sobrang taas ang grado ng mga mata, ngunit nagtitiis sa may lamat at lumang salamin para siya'y makakita. Nakilala namin siya sa Kapuso 2020 Eye Project ng GMA Kapuso Foundation noong Agosto. 2,100 ang kanan, 1,800 ang kaliwa. Ganito kataas ang grado ng mga mata ni Edna. Noong ika-26 ng Agosto, sumalang sa operasyon ang kanang mata niya. Maingat ang bawat galaw ng mga kamay ng doktor. Paningin kasi niya ang nakasalalay dito. Paglabas sa operating room, kita agad ni Edna ang pagbabago. Luminaw po siya. Malinaw yung una, ano ba dati? Hindi ko po talaga makita kahit po ganito magkaharap tayo. Kita po kita pero hindi ko po naklaro yung mata, yung ilong, yung bibig. Pero sa ngayon po nakaklaro po. Makalipas ang 1 linggo, kaliwang mata naman niya ang inoperahan. Ayon sa doktor, maiiwasan ang komplikasyon kung magkahiwalay na ooperahan ang mga mata ni Edna. So it's a refractive surgery wherein ang pinalitan namin yung lens niya at dinagyan namin siya ng bagong lens. Ang mawawala lang sa kanya ngayon yung pambasa. Kasi ngayon, hindi na siya nearsighted. Normal na siya. So yung meron na siyang 20/20 na sa malayo and then sa malapit, reading glasses na. Sa
muli naming pagkikita, hindi na suot ni Edna ang luma niyang salamin. Protective goggles ang gamit niya. Makakapagbasa na rin siya ng maayos at makakakilos ng walang takot na baka mabunggo o madapa. Maraming salamat po sa mga tumulong po sa akin. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po mauoperahan ang mata ko. Dapat, syempre, pasalamatan mo, Edna, ha? Ang doktor na nag-opera sa iyo, si Dr. Hernando Cruz Jr. At ganun din sa iba pang tumulong sa iyo. At maraming salamat po sa lahat na nakiisa sa amin sa 2020 Eye Project ng GMA Kapuso Foundation. Baka po sakaling nais niyong tumulong sa aming mga projects, magsadya po sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa aming mga bank account, maaari mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Lisensya sa boxing ni Ricky Hatton posibleng bawiin matapos siyang makulang sumisinghot ng cocaine. Mga bata sa Labang, Ilocos Norte, sumabak sa boxing. Marian Rivera at Bella Padilla nagharap issue sa umano'y alitan nila. Alamin natin kung paano natuldukan. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.